Kami po ay nagbabalik sa palatuntunan po natin ang mensahe. Sa bahaging ito ay tinatalakay po natin kung bakit po ang mga kapatid natin Pilipino ay nagbalik Islam. Ngayon, kapatid, sa muli ay maitanong ko sa iyo, naging Muslim ka, bakit ka umalis doon sa inaakala mo na mula sa pagiging Katoliko, nagpunta ka ng born again? Bakit mo inalisan ang grupo ng born again at nag-embrace ka ng Islam o naging balik Islam? Maraming bagay, maraming pagsubok ang dumadating sa buhay ng isang tao na kung saan humahanap siya ng higit na o supernatural na makakatulong sa kanya. Maraming tao na kumakausap sa akin nung ako ay napadpad sa Middle East. At parati nilang sinasabi sa akin na, Mark, hindi ka Kristiyano bagkus ikaw ay isang Muslim. Hanggang sa... Sino nagsabi nun sa'yo? Ang mga kasamahan kong trabaho dahil nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsilbi o manilbihan sa isang malaking rehabilitasyon dito sa Middle East. Na kung saan ang mga 80% ng mga nagtatrabaho ay Pilipino at 20% ay nagtatrabaho ay mga Arab. At natuklasan ko na ang uri ng kanilang pamumuhay ay nakabatay sa kanilang pananampalataya. At doon ko nakita na napakaganda ng kanilang uri ng pagsamba. So ito yung tinutukoy mo doon sa Middle East nung napunta ka doon, yung mga Muslim. Naihambing mo ito doon sa dati mong relihiyon? Opo. O sekta? Naihambing ko to. Dahil isa dito ay kung paano sila sumamba. Napansin ko na tuwing may tatawag ng Adan. Adan, ito po yung kababayan natin, yung Adan, baka hindi po naintindihan ng atin. Ito yung sinasabi natin call of prayer o pagtawag sa panalangin. Maidagdag ko po yung Adan na ito kasi ihambing ko bilang dagdag na kaalaman na sa mga Hudyo, kapag ka ang tao ay tinatawag para sa pagtitipon at pagdadasal, pagsamba, ang ginagamit nila ay yung turotot na yari sa sungay ng hayop. Pinapatunog nila ito. Sa mga kapatid naman po nating mga Kristiyano, lalo na sa Katoliko, yun namang ginagamit nila ay yung kampana. Di ba? Totoo po. Oo, yun ang ginagamit. Pero sa Islam, meron tayong tinatawag na Adan, ibig sabihin nito boses. Kaya yung mga kababayan po natin na nanggaling na sa Middle East, makikita po ninyo na 5 beses tumatawag ng pagdarasal ang mga para sa mga Muslim. Kaya tinatawag po natin yan na Adhan. Okay? Call of prayer. At ito po ay simbolo ng ang mga Muslim ay pinaghahanda na sa pagdadasal. So, maituloy mo nga yung sinasabi kasi naantala kita. Matuloy natin. Sa tuwing sila ay tumatawag dahil ito ay isang Islamic country at natuklasan ko na maganda ang uri ng kanilang pagsamba. At parati nila akong tinatawag na, Mark, halika na at tayo ay sumamba. Laging kung tinatanong sa sarili ko, sino itong sinasamba nila at ano siya sa buhay namin? Dahil ang paniniwala ko ay lihis dahil ako ay isang Kristiyano na ang paniniwala ko ako ay nasa tama at ang mga Muslim ay nasa mali. Hanggang sa dumating ang araw o dumating ang panahon na parati nilang pinapaalala sa akin na Mark, hindi ka isang Kristiyano bagkus ikaw ay Muslim. Tinatawag ka namin sa pagsamba. Yung pala ang ibig sabihin ay tinatawag ka nila sa tagumpay. Tagumpay na hindi ko maintindihan kung ano bang tagumpay na hinahangad. Dahil lang ang aking paniniwala ay kung ikaw ay nakarating na sa ibang bansa o abroad, kahit papano ay may masasabi ka na sa iyong sarili. Na parang ito ay isang uri ng pagmamalaki sa kapwa. Hanggang sa dumating ang tamang panahon na natapos ang aking kontrata at nanatili ako bilang isang Kristiyano at umuwi sa ating bansang Pilipinas. So may sinasabi sila na ikaw ay isang Muslim. In fact, sa kalagayan ng Islam, sa katuruan ng Islam, totoo yung sinasabi ng isa nating kapatid, nagsabi siya na ikaw ay hindi Kristiyano kung hindi isang Muslim. Kasi po,
sinabi po ng propeta na ang isang bata na ipinanganak ay hindi siya Hudyo, Kristiyano, o pagano. Kung hindi, siya ay ipinanganak na isang Muslim. Ang mga magulang lamang niya ang gumawa sa kanya na maging Hudyo, Kristiyano, o pagano. Kaya nga po, mga kapatid, hindi mo naman siguro na pinili mo ang relihiyon na personal na kinagisnan mo. Iyan ay tinanggap natin dahil nagising na lang tayo na sinabi ng magulang natin na tayo po ay Kristiyano. Pero hindi po tayo naging malaya na tanggapin natin ito o hindi. Basta ako'y dito na isinilang, dito na rin ako mamamatay. Yan pong ganyang konsepto ay mahirap. Kasi alam mo, yung mga kapatid natin, mga kapwa natin na mga nilalang, lalo na doon sa lugar ng India, majority dyan mga Hindu. O mga Hindu yan. At sila ay sumasamba sa mga napakaraming Diyos. Ayon pa nga sa bilang ay mahigit na 30 milyong Diyos ang kinikilala nila. Napakarami yan. Ang bawat lugar ay may mga kanya-kanyang Diyos. May mga maliliit na Diyos, may malaki ng Diyos, may katamtaman ng Diyos. At isa sa bahagi dyan ay yung baka ay isa ng banal. Isang antas na lamang iyan ay magiging Brahmana o yung pinakamataas na klase ng Diyos. At alam mo ba, may namabasa ako na yung ihi nga ng baka, iniinom nila yan. Dahil sinasabi nila na iyan ay ihi ng Diyos. Oo, pero kung tatanungin natin sila, itong mga tao na ito, na iyan ang paniniwala at ang ginagawa, sasabihin niya, ayoko dyan. Kasi dito na ako isinilang sa Hindu, dito na rin ako mamatay. Kapareho na sinasabi, diba? Pero ang higit mo sa lahat, ang bawat isa sa atin, kahit saan man tayo isinilang, tayo po ay binigyan ng talino na merong bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na magpumili ng mali at tama at makatuwiran. Yan ang ating isipan. So dito tayo hahatulan. Ano? Kung ang bagay na kinagisnan natin na sumasalungat sa nakikita natin na panampalataya, dalisay na panampalataya, tanggihan po ninyo yan. Kung ang Diyos na kinikilala nila, mayroong pang ibang Diyos na kinikilala, ay hindi tunay na Diyos yan. Kung sino yung Diyos na kinikilala ng Diyos, mukhang ano yata yun yun ang tunay. Katulad ni Jesucristo, bakit natin ginagawa siya at sinasamba siya? Samantalang si Jesucristo ay mayroong kinikilala at sinasambang Diyos. Yung sinasamba ni Jesus, yun sambahin natin. Tama po. Yun po ang ano yan. So, magkaganon pa man, nung makabalik ka na sa Pilipinas, ayon sa sinasabi mo, nanatili kang Kristiyano. Paano naganap sa'yo na naging Muslim ka? Bumalik ka sa Pilipinas. Nanatili akong Kristiyano at habang ako ay namalagi sa Pilipinas, nagkaroon kami ng napakalaking pagsubok sa buhay. Naniniwala ako na ako ay pinalaki ng aking magulang na upang maging isang successful na tao. At lahat tayo binigyan ng talino at dapat natin itong gamitin. Ngunit may dumadating sa buhay ng tao, sa punto ng buhay ng tao na kailangan bigyan tayo ng pagsubok para magising tayo sa katotohanan. At ito'y dumating sa aming buhay. Dumating ang pagkakataon na naibenta ang aming bahay. At umiiyak ako gabi-gabi na tinatanong ko ang aking sarili, paano sa amin nangyari ang mga bagay na ito? Na sino ang may kagagawan nito? At ano ang dapat kong gawin upang magbago ang aming pamumuhay? Meron po, tinatanong ko ang sarili ko gabi-gabi, umiiyak ako, umaharap ako. Talagang ang pagsubok na yun na dumating sa inyo, talagang tumulo ang luha mo. Talagang Ustad, dahil ako ay naniniwala dahil ang bahay na yun ay napaka-importante sa amin. Dito na lumaki ang aking mga magulang at ito ay pinamana sa amin ng aming lolo at lola. At dito na rin nagsilakihan ang aking mga tiyuhin at mga tiyahin.
Naisipan mo ba na magdasal sa Diyos? Talagang gabi-gabi ay ginagawa ko itong pagdarasal na ito na kung saan tinatawag ko siya. Sinasabi ko sa kanya dahil nakilala ko sa Middle East ang Allah. As binabanggit ito ng mga Muslim. Nagtatanong ako kung sino ka man na Diyos ka. Naniniwala ako sa iyo, ikaw Diyos Ama. Pero hindi ko pa lubusang alam kung ano mga katangian ng Diyos na ito. At ang paniniwala namin na siya ang magtutugon sa aming mga pagsubok o magbibigay kasagutan sa aming mga kinakaharap na problema. Hanggang sa dumating din ng dilubyo sa buhay, nabaha kami, wala kaming nasagip na kahit na anong gamit. Ano ba, naisadla ba o naibenta yung bahay ninyo tapos nagkaroon pa ng baha? Oo, yan ang isa sa mga problema. Pagsubok na dumating sa aming buhay na kung saan hindi namin alam kung saan kami titira. At hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na kung darating man ang panahon at bibigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon upang maipagpatuloy ang aking nasimulan na propesyon, ay pagkakaloob ko sa iyo ang aking sarili. Na kung saan, dalin mo ako sa isang lugar na kung saan pwede mo akong gamitin. At pwede kong gamitin ang aking buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Isusuko ko ito sa iyo. Kumbaga, nagkaroon ka ng tinatawag na pakikipagkasundo doon sa nais mong makilala na lumikha sa iyo. Ganon. So ano nangyari noon? Sinagot ba yun ng Panginoon o anong nangyari? Alam mo, Stad, talagang natutuwa ako na nakarating dito sa Qatar. Napakalaking biyaya ito. Dumating ang isang araw na kung saan ako ay naghahanap ulit ng pangalawang pagkakataon na ako makapagserbisyo ulit sa ibang bansa. Dumating ang isang Arabo at nabigyan kami ng pagkakataon na ma-interview at makapagtrabaho sa isang magandang kumpanya dito sa Middle East. At papuri sa Allah, alhamdulillah, out of 150 na aplikante, 7 lang kaming nakuha.